Noong mga nakaraan nga ay content natin ang pangunguha ng kasag sa buhanginan kung paano baga sila makikita sa buhangin na kahit ako hindi ko rin makita. Si mama lang ang nakakakita. At ngayon nga ay mangunguha naman tayo ng kalantigas sa buhanginan. Mga nakabalay o nakabaon din sila sa buhangin tulad ng kasag. Pero mas madaling hanapin ang kalantigas kaysa sa kasag. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong kasag na nakalabas lang. Wala lang, share ko lang. At yun na nga for today's video ay balot na balot nga pala ako ngayon at gawa na ako'y nakakalata na sa aking mukha at talaga nangingitim na gawa sa init. Abay sayang ang paggamit ng RDL at chinchanso kung may initan laang. Alas 7 pa nga lang pala ngayon pero sobrang init na nga agad. At kakaumpisa ko pa nga lang din mag-video ay nag-ainit na agad yung aking cellphone. Madali din kasi talaga mag-init ang aking cellphone, parang yung ulo ko lang. Ito nga rin pala yung dahilan kaya hindi na ako nakapag-live. May mga nagre-request din kasi sa akin na gusto nila ay mag-live daw ulit ako. Kaso nga lang ay wala pang 30 minutes na ako overheat na. Pero hindi na nga ako magtataka at gawa na nakailang sisid na rin naman ito sa dagat. Swerte pa nga at hindi pa nasisira hanggang ngayon. Pero yun na nga, mabalik tayo at napunta na sa cellphone ng usapan. Nga pala nung isang araw lang yung nakaraang harvest at andito nga na naman ulit ako sa dagat para manguha ng pang-ulam. Ay pakialam nyo baga. Dahil yung mga tiniyo nga pala namin pang-ulam ay dinala sa Laguna. Doon sa kapatid ko nagtatrabaho at nakakaawa naman purgang-purga na sa itlog at magi. Pagkarating ko nga pala dito ay nakita na agad ako ng kalantigas. Ayan o, nakabalay sa buhangin. Madali nga lang pala makikita ang kalantigas sa buhanginan at gawa ng mga nakaumbok nga sila sa buhangin. Hindi nga tulad ng kasag, maapakan mo muna bago mo makita. Hindi nga pala masyadong lumalaki ang mga kalantigas at ganyan lang talaga sila kalalaki. Pero ito nga nakita kong isa ay parang sobrang maliit naman maigi kaya hindi ko muna hinuli. Sa ganito nga palang mabuhangin makikita ang mga kalantigas at marami nga yan dyan. Pero meron din naman sa mga batuhan kaya nga lang ay mga nakatago sa bato. Magbubuklat ka pa, hindi nga tulad din sa buhangin na naadamputin mo na laang. Yung iba nga palang kalantigas ay malalim din ang pagkakabaon sa buhangin pero mapapansin mo pa rin sila kasi nga iba yung itsura ng buhangin na pinaglubluban nila. Nakaumbok silang ganyan at saka maputi yung buhangin kumpara doon sa paligid niya. Saka ayan, makikita mo naman yung mata niyan. Ayan o, dito siya nakaharap. Nga pala sa pangunguha ng ganito ay wag niyo akong gayahin para hindi kayo mahirapan. Sanay kasi akong pinapahirapan yung sarili ko. Pwede ka kasing gumamit naman ng sirok dyan o di kaya yung pang-ipit para hindi ka masipit. O di kaya ay pwede mo rin naman sibatin gaya ng ginagawa ng iba. Kaya nga lang kapag sinibat mo ay mayayatak yung laman. Nga pala ganito yung nakasanayan kong panguhuli ng kalantigas, kinakamay lang. Hindi naman siya mahirap hulihin, ingat nga lang talaga at kuha ng kahit maliit lang yan ay masakit pa rin yan makasipit. Halos magkakatabi nga lang pala yung mga nakikita ko dito. Tapos ito nga palang isa hindi ko makita kung saan siya nakaharap kaya naman dinukal ko na lang yung buhangin. Abay mahirap na, wag tayong basta na lang madampot at baka tayo masipit. May nakita nga pala ako ditong bumubugalwak ng tubig kaya naman ay dinukal ko nga. At ito nga pala yung laman niya. Tapos may nakita nga pala ako ditong isda na maliit na payat no, parang tingting lang. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong sigay. Kinuha ko na nga pala at ilalagay ko yan doon sa aking kubo. Pang display. Nagtanggal na nga pala ako ng taklob sa mukha at parang hindi na ako makahinga sa sobrang init. Ay isa pang mangitim yung pagmumukha na yan. Nga pala ako lang ang tao din sa hibasanan. Ako lang naman tang hindi na uumay sa panghihibasan. Ay minsan nga naiisip ko na gumalaman laang sa syudad. Nakakamiss din baga pumunta ng mall yung magsusukat ka ng mga damit tapos hindi ka naman bibili. At magpipicture ka lang sa fitting room ng pang my day. Pero kapag naiisip ko nga yung bus, naku wag na lang uy. Nakakita nga pala ako dito ng kasag, nakalabas lang siya. Ayan oh. Bihira ka nga lang pala makakita ng ganyang kasag din sa batuhan. Kadalasan nga sila ay nasa buhangin at nakabalay. Kapag nga pala panahon ng hibas sa gabi ay lagi nga pala kami nangingilaw ng kasag. At binebenta namin yan. Kaso nga lang ngayon ay wala pang hibas sa gabi. Sa madaling araw nga pala ang hibas at hasi lang naman ako lagi sa balak. Nagigising naman ako ng madaling araw kaso nga lang ay hindi para mangilaw kundi para mag-cellphone. Paano tayo nakakapalaw din naman mangilaw mag-isa? May nakita nga pala ako ditong balatan at nakapag-try na nga rin pala ako magkilaw nito noon. Medyo makunat nga lang pala yung likuran niya. Dapat sa ganito ay yung tiyan lang niya yung akilawin mo. At malambot. Ang tawag nga pala namin sa ganitong klase ng balatan ay gulong. Kadalasan ito yung mga nakabalay din sa buhangin. Nga pala pasyensya na po doon sa mga nagareklamo at bakit daw yan ang iikli na ng mga video ko. Yun po kasi ay mga reels. Hindi ko po kasi talaga kaya mag-upload ng sunod-sunod na vlog. Lalo pa at ako'y nakadepende lang sa hibas or sa low tide. At saka po minsan ako'y pumapahinga din talaga. Pumapalya din ako sa pagpunta din sa dagat. Kasi alam nyo, medyo nakakabalo din pala ang pagiging content creator ay ano. Yung tipong hindi ka pa natatapos sa ginagawa mong content ay nag-iisip ka na agad kung anong isusunod mo doon. Pero marami pang laman dagat na pwede kong i-share sa inyo. Kaso nga lang karamihan sa kanila ay hindi pa napapanahon. Pero sisikapin ko pa rin na maibalik yung dati nating pag-upload. Yung isang araw lang ang pagitan. Kaya po talaga sa ngayon ay mas lamang yung reels at doon na lang ako bumabawi. Nga pala yung mga napapansin ko na bumubuga ng tubig din sa buhanginan ay kinukuha ko rin. At ito nga yung mga laman nila. Tapos ito nga pala yung bangkalan, itong isa na to. Pinapanguha ko na nga rin pala at iipunin ko. Matagal kasi manguha ng ganito at madalang kaya naman na iniipon ko pa nga yan. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong balakwit at kinuha ko na rin. Kapag ganyan ang pa isa-isa lang ang nakukuha kong ganito ay masarap yan. Pero kapag marami nga si Papa nakuha niya na hindi naman namin pinapansin. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong napaka-cute na kasag. Gustong gusto ko nga pala sana manguha ng ganito at yan ang ganda niyan alagaan sa palaisdaan. Kaso nga lang wala tayong sariling palaisdaan. Sana talaga soon magkaroon tayo. Ano? Mukha nga lang pala ako dito natatai pero hindi at may nahanap nga ako dyan. Mas maganda kasi kapag nakaupo ka at makikita mo talaga yun. Yun yung mga shell na hinahanap ko. Bumubuga kasi yun ng tubig. Medyo marami na kasi yung mga nakuha kong kalantigas kaya naman ay naghahanap
ako ngayon ng mga shell na isusunod kong iba-vlog. Mangunguha na nga rin pala ako ngayon para dadagdagan ko na lamang sa susunod. Kaso nga lang bigla nag-full storage ang cellphone ko. Hudyat na yun para umuwi na ako at tapusin ko muna ring isang vlog. Pagkarating ko nga pala ay nagbawas muna ako ng laman ng aking cellphone. Pinag-isipan ko nga pala munang mabuti bago ko i-delete yung mga picture kung iisa lang naman ang post. Yung iba ko pa kasi mga vlog hindi ko pa nga nadidelete at gawa ng hindi ko pa na-upload sa TikTok. Tapos tambak na nga rin pala yung mga video ko na pang-affiliate. Nakatamad kasi mag-upload sa TikTok ngayon at gawa ng kailangan talaga ay malakas ang signal. Nakaka-high mag-upload sa TikTok. Alam mo yung 99% na. Yung 1% aabutin pa ng isang oras. Ayan ang ganda ibalibag ng cellphone kapag gayon. Ang luto nga pala na ginawa ko dito ay nilagyan ko na naman ng butter. Hindi maubos-ubos yung butter kong binili ay. Tapos nilagyan ko nga pala siya ng Mountain Dew at gawa ng walang Sprite. Pero ang karaniwang luto nga na ginagawa namin dito ay ginagataan. Nilalahukan namin ng kalabasa o kahit anong gulay. O di kaya naman minsan inilalaga lang namin yan at sinasawsaw sa suka at toyo. Tapos may nakita nga pala ako ditong tira-tira na pwedeng ilagay din sa aking inaluto. Hindi naman yung 7-Eleven itong tomato paste. May mga nagre-request kasi sa akin na subukan ko rin naman daw ang ibang luto. Ay hala at pagbigi. Pero ito nga mga luto na ginagawa ko ay nakadepende lang ito kung anong mga tira-tira sa bahay na ingredients. At yun na nga shoutout nga pala muna kay Jason Ruanto, Fortaleza Family, G. Perhil, Niel Lopez, Alvin Daculos, Ariel Valiente, Kinshin, Rogie Magtanum, Maricris Fernandez, Leslie Bicomong, Ulin Rialo, Jonalyn Carganilla, Angeles Family at Donoso Family, Solid Waste Management at kay Nelvin Munda. Nga pala at dahil kakakain lang namin ng kanin ay naisipan namin na magprito na lamang na ring saging. At ito na lamang ang ipaparis namin din sa mga kalantigas. So yun na nga kain po tayo mga katabudi. So yun lang, bye!